Kamusta na kayo, mountain movers? Purihin ang Diyos sa panibagong pagkakataong ito na maririnig nating muli ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pananampalataya upang siya ay malugod natin sa ating mga buhay. Ang Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin, sa bawat sandali ng ating buhay ay ang Diyos na nag-iingat, pumapatnubay, nagtatanggol, ang Diyos na nagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa sa atin. Maging ang ating buhay na taglay araw-araw at ito ay kanyang iniingatan upang marating natin ang magandang bukas na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pag-asa, pananampalataya, na kailanman ay hindi tayo pababayaan ni iiwan man ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang ating mga pangarap ay may katuparan sa kanya sapagkat siya din ang naglagay nito sa puso ng bawat isa sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na tayo ay magmahalan, mag-unawaan, magtulungan, at magpasanin ng mga kabigatan sa isa't isa. Magkaisa bilang kanyang mga anak. Magmahalan bilang kanyang mga anak. Magtulungan bilang kanyang mga anak. Ang Diyos ay ang ating Ama at siya ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang ating mga kahinaan. Upang mapagtagumpayan natin ang ating mga kalikuan at tayo ay mabuhay ng may katuwiran sa gitna ng kanyang kabanalan. Sa mga panahong ito, masasabi natin na marami ng tao ang nawawala ng pag-asa sa dahilang mahirap ang buhay, sa dahilang nagtataasan ng mga bilihin at hindi halos makakope up ang mga sinasahod ng mga nagtatrabaho gaya ng ama ng tahanan. At sa dami ng miyembro ng pamilya ay masasabi nating kulang pa halos yung kinikita ng nagtatrabaho sa loob ng pamilya. Kung kaya't kapag merong pabigat sa loob ng pamilya at hindi tumutulong, ay mas lalong nahihirapan ang naghahanap buhay. Mas maganda sa loob ng pamilya, may pagmamahalan, may pagtutulungan, nagkakaunawaan, at higit sa lahat ay may pagtitiwala sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang pamilya na ninais ng Diyos ay pamilya na magtutulungan sa isa't isa at gagawin ang kanilang mga tungkulin bilang kamiyembro ng pamilya. Minsan, ang salita ng Diyos ay nagsabi patungkol sa isa man ang maligtas sa loob ng pamilya, ang buong sambayanan sa isang pamilya ay maliligtas. Sapagkat ang isang miyembro ng pamilya na naligtas ay may kakayanan na siya na ipakita niya ang kabutihan ng Diyos. I-apply niya ang kanyang mga natututunan na pagiging isang anak sa kanyang mga magulang o di kaya isang kapatid sa kanyang mga kapatid na kahit hindi utusan ay ginagawa yung kanyang tungkulin. Alam niya kung papaano siya tutulong. Alam niya kung papaano siya magiging pagpapala sa kanyang mga magulang. Bilang mag-aaral, masipag siyang mag-aral at nakatuon siya sa kanyang pag-aaral para
marating niya ang magandang kinabukasang pinapangarap ng kanyang mga magulang sa kanya. At ang kanyang pinapangarap sa kanyang sarili kung ano yung gusto niyang marating in the near future. Kaya nakatuon ang kanyang isip sa pag-aaral at hindi na hinahayaang madistract siya ng mga bagay-bagay sa kanyang paligid, lalo na yung cellphone na kinahuhulmalingan ng maraming tao sa kasalukuyan. Alam niya kung kailan siya magsi-cellphone, alam niya kung kailan siya makikipag-marites sa kanyang mga kaibigan, at alam din niya kung ano yung panahon na tututok siya sa pag-aaral para mapagtibay niya yung kanyang katauhan at maihanda niya yung kanyang sarili doon sa katuparan ng kanyang pangarap. Kaya may mga pagtitiis, may mga sakripisyong ibinabayad kung talagang ang isang mag-aaral ay may gustong marating sa buhay. May gini-give up siya ng mga oras na alam niyang makasasaya sa kanya ngunit hindi makabubuti sa kanyang kinabukasan. Ito ay kanyang gini-give up sapagkat gusto niyang ituon ang kanyang isip, ang kanyang puso sa kung anumang tinatahak niyang buhay para matupad niya yung kanyang pangarap sa hinaharap. Nagsisipag siyang mag-aral, nakatuon ang kanyang puso at isip sa pagiging mabuting bata, bilang mabuting anak sa kanyang mga magulang, bilang mabuting kapatid sa kanyang mga kapatid, at bilang mabuting kaklase sa kanyang mga kaklase at kaibigan sa kanyang mga kaibigan. Masipag siya, kinagigiliwan siya ng lahat sapagkat nakikita sa kanya ang kabutihang loob at ang kababaang loob na mapaghinuhod at matulungin sa kanyang kapwa. At siyempre, kagalakan din siya ng kanyang mga magulang sapagkat kapag inutusan siya ng kanyang mga magulang, ay sinusunod niya agad ito. At kung hindi man siya utusan, kung alam niyang dapat gawin, ay ginagawa niya na. At hindi na siya nag-iintay pa ng utos. Ito ang buhay ni Jose. Ito ang buhay ni Noah. Ito ang buhay ni Caleb. Ito ang buhay ng mga lingkod ng Diyos na kanyang itinaas at pinagpalang lubos ng kanilang kapanahunan. Si Jose ay naging OIC o Officer in Charge sa buong Ehipto na noon ay napakayaman at napakamakapangyarihan ng bansang Ehipto. Dahil sa kanyang pagiging mabuting anak sa kanyang mga magulang, pagiging mabuting kapatid sa kanyang mga kapatid, itinaas siya ng Diyos at ginawa siyang makapangyarihang tao sa buong bansang Ehipto. At siya ang nasusunod sa lahat ng mga dinidesisyonan at mga kapamahalaan sa Ehipto. Imposibleng makarating siya doon sapagkat nung time na yon sila ay nakatira sa Kanaan, isang mahirap na lugar, at nakaranas ng tagutom, pero sa Ehipto ay may kasaganaan at ito ay mayamang bansa at makapangyarihang bansa. Pero nung siya ay naging masunurin sa Diyos na iniisip niya ang lahat ng kanyang gagawin ay makapagbibigay ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kanyang mga magulang at pagiging mabait sa kanyang mga kapatid, nakarating siya doon sa Ehipto. Hanggang siya ay naging pinakamataas na pinuno na namamahala sa loob ng Ehipto. Pero hindi madali sapagkat marami siyang pinagdaan ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Ano man ang pagsubok na kanyang pinagdaanan, hindi siya iniwan ng Diyos,
Sa halip siya ay pinagtagumpay ng Diyos hanggang sa siya ay naging pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. So, hindi nalalayo ang buhay ng bawat isa sa inyo at sa akin. Na kung tayo ay totohanang susunod sa Diyos, magpapakumbaba, susunod sa alituntunin ng Diyos na mahalin natin at sundin natin ang ating mga magulang, tulungan natin ang ating mga kapatid, huwag tayo maging pabigat, sa halip tayo ay maging pagpapala sa kanila. Dadalhin tayo ng Diyos sa katuparan ng kanyang napakamaganda at napakadakilang plano na inihanda niya sa atin, hindi pa man tayo naisisilang. Katulad ni Jose, narating niya ang rurok ng katagumpayan sa kanyang buhay. At during that time na siya ang makapangyarihang tao sa buong Ehipto, na makapangyarihan at mayamang bansa, may tagutom sa buong daigdig, pero sa Ehipto ay may kasaganaan. Imagine ninyo, kung tayo ay magbibigay ng karangalan sa Diyos, susunod sa kanyang mga alituntunin na sundin natin ang ating mga magulang at maging mabuti tayong kapatid sa ating kapatid, maging masipag sa pag-aaral, mabuting anak, dadalhin tayo ng Diyos sa magandang bukas na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Sigurado na tayo ay pagtatagumpay niya sa anumang pagsubok ng buhay. Pagtatagumpay niya sa anumang tukso ng buhay. Pagtatagumpay niya sa anumang gawa ng kadiliman sa mundong ito. At makatitiyak tayo na makararating tayo sa napakagandang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. At mararating natin ang rurok ng katagumpayan. Alam natin na kapag tayo ay nagtagumpay, maging ang ating mga magulang at mga kapatid ay magtatagumpay din naman. Sapagkat sa ating tagumpay, ang ating mga mahal sa buhay ay magtatagumpay din naman. Kaya maging masipag tayo. Ngayon pa lang, mabigyan natin ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating mga magulang. Kayo na mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Maging mabuti kayo sa kanila. At kapag alam ninyo na tama ang inyong gagawin bilang pagtulong sa gawaing bahay, imbis na ang nanay o ang tatay ang maghugas ng pinggan, kayo na ang maghugas ng pinggan. Kayo na ang magtiklop ng inyong kinainan. At pagkatapos magwalis, maglinis, o di kaya naman pagkagising bago tumayo, ay tiklupin ang hinigaan, ang kumot, ayusin ang unan, ang kama. Sa ganitong paraan, kapag tayo ay naging matapat sa Diyos, pagpapalain niya tayo. At dadalhin niya tayo doon sa katuparan ng kanyang mga pangarap, higit pa sa ating mga pangarap sa buhay. At malalasap natin kung gaano siya kabuti at kung gaano niya matapat na tinupad ang mga pangarap na inilagay niya sa ating mga puso. Gusto ba nating mapagpala ang Ribagay, ang Gati family, ang Mountain Movers family? Ang mga kabataan ay magsilbing halimbawa sa mga ibang kabataan na may takot sa Diyos, na may pagmamahal sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkamuhi sa kasalanan, pagkamuhi sa pagiging hindi masunurin, pagkamuhi sa pagiging tamad, pagkamuhi sa pagiging palaasa sa mga magulang. Bagkos ay masipag, tumutulong sa gawaing bahay, masipag mag-aral,
nagtitiwala sa Diyos, tumatawag sa Diyos, nananalangin, nagbibigay ng oras at panahon sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin upang kumilos ang Diyos, hindi lamang sa buhay ng bawat isa sa atin, kung hindi maging sa ating mga mahal sa buhay at sa bawat lugar na ating pupuntahan upang tayo ay kanyang ingatan, patnubayan, gabayan, at pagpalain. Kaya ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos ay masunurin at kinagigiliwan ng mga tao sapagkat sila ay masipag, mabuting tao, masunurin, matulungin sa mga magulang, mapagmahal sa kanilang mga kapatid, hindi marunong manggulang o maging sabihin na nating mapaglamang. Hindi. Bagkus lahat ng kanyang ginagawa ay iniuukol niya sa Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa, maging ang kanyang pag-aaral ay inuukol niya sa Diyos bilang karangalan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kanyang pagsunod sa kanyang mga magulang ay inuukol niya sa Diyos bilang pasasalamat niya sa Diyos. Ang kanyang paglilinis sa bahay ay iniuukol niya sa Diyos bilang pagpapasalamat niya sa Diyos. Ang pagiging anak ay iniuukol niya sa Diyos para mabigyan niya ng kasiyahan ng puso ng Diyos at karangalan ng kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Kaya mountain movers, be a good example. Maging mabuti tayong kapwa at mabuting halimbawa sa iba pang mga kapitbahay natin dyan. At ipakita natin sa kanila na ang Diyos ay buhay at nagbabago ng buhay. Amen? At tayong lahat ay tiyak na makatatanggap ng pagpapala higit sa ating mga inaasahan. Hindi lang natin alam, marami ng pagkakataon na tayo ay niligtas ng Diyos sa kapahamakan. Hindi lang natin alam, marami ng pagkakataon na tayo ay kanyang iningatan sa anumang puwersa ng kadiliman. Kaya marami tayong ipagpapasalamat sa Diyos. Ang buhay natin ay isang buhay na makapangyarihan. Punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng katiyakan na hindi tayo iiwan ni papabayaan man ng Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Kanya at bigyan natin siya ng karangalan sa kung ano man ang ating sasabihin, sa kung ano man ang ating gagawin, sa kung ano man ang ating iisipin. Ang mahalaga sa lahat ng ating gagawin, gawin natin ito sa kapurihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid, mountain movers. Praise God, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating puso, ang ating isip. Let Him be enthroned in our heart, in our mind. Let Him be in control in our life, in our situation. We entrust to Him everything. We entrust to Him everything. And as we entrust to Him everything, He will move mightily with miracles. Magugulat na lamang tayo sapagkat himala ang mga nangyayari sa bawat isa sa atin. Yung kanyang pag-iingat, yung kanyang patnubay, yung kanyang pagtulong, mga himala na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Kaya magtiwala tayo sa Diyos at isurrender natin ang ating buhay sa Kanya upang makakilos siya sa bawat isa sa atin at maging pagpapalang tunay ang ating mga buhay. Amen. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa isinusuko po namin sa inyo ang aming puso at isip. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan.
Patawarin niyo po kami sa aming mga nasabi, nagawa, inisip, hindi nakapagbigay ng kaluguran sa inyo. Tulungan niyo po kami na mamuhay sa gitna ng inyong kalooban. Tulungan niyo po kami na maging mabuting anak sa aming mga magulang. Mabuting mag-aaral, masipag mag-aral at aabutin ang pangarap mo na ito'y magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Kami ay matulungin, mapagmahal, maunawain, tumutulong sa gawaing bahay, masunuring mga anak sa aming mga magulang, mabait na kapatid sa aming mga kapatid, at anak nyo na lubos na nais kayong bigyan ng karangalan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ilaalala po namin ang mga kababayan po naming nasalanta ng bagyo na ngayon ay hirap sa buhay, walang matulugan, walang bahay. Tulungan niyo po sila. Gumamit po kayo ng inyong mga anak na babae at lalaki na maghahayag ng salita mo sa kanila upang mapuno ng pag-asa kanila pong mga puso. At makakilala po sila sa inyo sa tama't Bibliang kaparaanan. Abutin niyo po sila ng inyong mga himala na pagpapala. Abutin niyo po sila, O Diyos, sa kanilang kalagayan at sila'y pagpalain ng tubig, ng pagkain, ng hangin, ng pag-asa na sisimulan mo na gumawa ng mga dakilang bagay sa kanila pong mga buhay, higit sa kung ano man ang buhay nilang ikinabuhay. Salamat po, Diyos. Pagtuloy niyong pagpalain ang bawat pamilya sa Mountain Movers, ang pamilya po ni Sister Jovi, ang pamilya po ni Jadja, pamilya ni Cheryl, ang pamilya po, Panginoon, ni Ate Irma, pamilya ni Jerry, ni Lisa, pamilya ni Gig, pamilya po ni Edith, pamilya ni Des, ni Luchi, pamilya po ng Anggati, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng, maging lahat ng Mountain Movers, O God. Patuloy po ninyong pagpalain. Salamat po, Diyos. Ingatan niyo ang aking mga kapatid at hayaan niyong sila ay lubos na magtiwala po sa inyo na ikaw na mabubuting Diyos na nagsimula na mabubuting bagay sa kanilang tatapos nito hanggang sa inyo pong pangalawang pagbabalik. Salamat po sa inyong pag-iingat at patnubay araw-araw. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God, Mountain Movers. I miss you all. God bless you.